Tayo'y may iisang Ama at Guro natin iisa, si Kristo na anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga deboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayong lahat narito upang magbigay pugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ay pinagdiwang ang kapistahan ni San Carlos Borromeo, ang patron po ng seminaryo kung saan kami nanggaling. Ang lahat po ng mga pari ngayon na naglilingkod dito sa Quiapo ay galing sa San Carlos. At binanggit ko po na ang motto ni San Carlos bilang obispo ay humilitas. Nang ibig sabihin ay pagpapakumbaba, humility. Para sa kanya, napakahalaga ang pagpapakumbaba. At sinabi din yun ni San Agustin,
Kung gusto mong makapasok sa langit, kung gusto mong tumulad sa Diyos, isa lang ang kailangan mo, pagpapakumbaba. Kaya nga't walang mayabang sa langit. Bawal ang mayabang sa langit. Kaya kung inaasa mong pumunta sa langit, tanggalin ang kayabangan. Meron daw din po isang santo, si San Juan Climacus, ang nagsabi, ang demonyo, marami siyang pwedeng tularan maliban sa isang bagay. Ang demonyo raw, pwede niyang kabisaduhin ng Biblia. Naalala niyo si Satanas? Nung tinutokso niya si Jesus, kabisado niya ang Biblia. Pwede siyang magsalita ng salita ng Diyos. Pwede siyang gumawa ng himala. Pwede rin magpagaling ng may sakit ang demonyo. Pwede rin daw tumawag ang demonyong, Panginoon, Panginoon. Tandaan ninyo, may kapangyarihan din ng demonyo. Pero sabi ni San Juan Climacus, isa lang ang hindi magagawa ng demonyo, ang magpakumbaba. Kaya nga may mga ibang manunulat sa literatura, nung isinasalarawan nila ang demonyo daw walang tuhod. Kasi hindi marunong lumuhod. Kapain nyo nga yung tuhod nyo, may tuhod ba kayo? No? Ayan. Pero yung iba hindi na makaluhod, may arthritis na. No? Hindi na makayuko, hindi makuhang magpakumbaba. Mayabang. Kaya nga nagrebelde siya sa Diyos eh. Kaya nga hindi niya matanggap si Jesus Nazareno. Ang Diyos, naging tao, tapos yuyuko ako sa tao. Mas mataas ako sa tao. Diba? Kaya nga siya si Lucifer. Siya dapat yung prinsipe ng liwanag. Pero dahil ayaw niyang yumuko, ayaw niya magpakumbaba mula sa liwanag, siya ngayon ay prinsipe ng kadiliman. Pero alam niyo mga kapatid, ang pagiging mayabang ay bunga na lang. May mas malalim pang dahilan. Bakit mayabang ang mga nais sumira kay Jesus Nazareno, lalo na ang mga Pariseo at mga Eskriba? Ang kayabangan, bunga na lang yan eh. May mas malalim pang dahilan. Bakit ba sila yumabang? Dahil sila'y mapag-imbabaw. Yun ang mas malalim na kahinaan. Pag ang tao daw nagiging mapag-imbabaw, di kalaunan nagiging mayabang din. Hindi naman nag-uumpisa sa mayabang ang isang tao. Pero kapag ang nanunuot sa kanya, pagpapaimbabaw, nagiging ipokrito. At yun ang numero unong gustong iwasto ni Jesus Nazareno. Kung meron daw ika-high blood si Jesus Nazareno, yun daw po yun, pagka-ipokrito, ang pagpapaimbabaw. No? Yun yung hanggang sa huli, gusto niyang baguhin sa mga Eskriba at Pariseo. At sa simpleng salita, sa simpleng pangunawa, ano bang pagpapaimbabaw? Kapag ikaw ay ang naipapakita mo na lang ay pabalat bunga. Kapag nagiging palabas na lang ang pananampalataya. Pag nagiging pabigat ka na sa iyong kapwa. Ganon daw nangyari sa mga Eskriba at Pariseo. Pabalat bunga na lang. Yung mga salita nila, namumulaklak, pero walang bunga.
Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Pabalat bunga. Pakita na lang, palabas na lang. Yumuyuko man, nagdarasal man, nagtataas man ng kamay, pero wala sa loob. Walang talab sa loob. Mga kapatid, yan o ang pakakaingatan natin. Bato-bato sa langit, tatamaan nun, umiwas na lang. Huwag magagalit. Diyan tayo lagi natutuligsa dito sa Quiapo. Yan ang laging ibinabato sa atin, lalo na ng mga kapatid nating kakaiba sa pananampalataya. Ay, mga taga-Quiapo naman magaling lang yan. Pakita, palabas. Didi pa, hihiyaw sa Nazareno. Magsasakripisyo. Papakita ang lakas magdasal, ang lakas mamanata, ang lakas magdebosyon. Pero paglabas ng simbahan, ibang-iba naman ang buhay. Ang lakas sumigaw ng ama namin, pero yung kapwa niya, hindi niya ituring na kapatid. Kung awayin ng kanyang kapwa, ang lakas-lakas sumagaw ng biba, ang lakas-lakas ding sumigaw magmura. Ang lakas-lakas sumampa. Ang lakas-lakas humawak ng lubid. Pero ang gaan-gaan din ng kamay, manakit ng kapwa, mambuntal, manakit sa asawa, manakit lalo na sa mga kaaway. Nakakasakit po yun pag naririnig natin. Kaya minsan sinasabi, mga panatiko naman yung mga nandiyan sa Quiapo. Mababait lang pag nasa simbahan. Pagkaharap ang Nazareno. Pero pagkatapos, ibang-iba na ang buhay. Pakita lang, palabas lang, pabalat bunga lang. Kaya di kalaunan, ang yayabang na. Mga kapatid, patunayan natin sa kanila, hindi totoo yun. Pero higit sa lahat, patunayan natin sa poong Nazareno na hindi totoo yun. Ipakita natin sa Kanya, hindi palabas, kundi paloob ang ating pananampalataya. Hindi palabas, kundi paloob. Mas maganda po pag tumatagos ang ating dasal, ang ating paniniwala sa ating loob. Yun ang mas naririnig na dasal ni Jesus Nazareno. Hindi yung dasal na palabas, kundi yung dasal na paloob. Hindi pabigat. Huwag tayong maging pabigat, kundi maging pagaan tayo. Yung debosyon natin, di kalaunan. Yung buhay natin, hindi maging pabigat sa ibang tao. Katulad ng sinabi ni Jesus Nazareno sa mga iskriba at pariseo, pwede ho bang sa halip na pabigat, maging pagaan? Pagaan, doon sa mga nalilito, bigyan natin ng kaliwanagan. Doon sa mga nawawalan ng pag-asa, bigyan natin ng lakas ng loob. Doon sa mga nahihirapan, bigyan natin ng kaginawahan. Doon sa mga naaapi, bigyan natin ng katarungan. Doon sa mga nagugutom, bigyan natin ng kabusugan. Pwede kaya ang buhay natin sa halip
na pabigat ay maging pagaan upang sa gayoy tayo'y tunay na kalugdan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi palabas, kundi paloob. Hindi pabigat, kung hindi pagaan. Upang sa gayon, hindi tayo maging mapag-imbabaw, hindi tayo maging mayabang, sa halip, tayo'y maging mapagkumbaba. Dahil sabi nga ng mahal na poon, ang nagpapakataas, ang ibababa, at ang nagpapakababa, ang itataas. Sapagkat walang mayabang sa langit. Ang makapapasok lang sa langit ay ang mga katulad ni Jesus Nazareno, mapagkumbaba sa salita at sa gawa. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami muli, iyong mga alagad, iyong mga deboto, mga nagmamahal sa inyo. Linisin po ninyo at dalisayin ang aming debosyon. Alam niyo po ang aming mga sakripisyo, ang aming mga dasal, ang aming pamamanata. Linisin niyo po ito lalo. Pagtibayin niyo pa po ito lalo. Huwag kaming makontento na ito'y maging palabas, kung hindi ito'y maging paloob. Huwag nawa na kami maging pabigat, kundi kami maging pagaan sa aming kapwa. Sapagkat ang tunay na pagsunod sa iyo, mahal na pong Jesus Nazareno, ay nanggagaling sa kalooban. Ilayo niyo po kami sa tukso na maging panglabas lang, maging pangsalita lamang, maging mababaw lamang ang aming pananampalataya. Nawa, kung gaano kami karubdob dito sa simbahan, ganun din kami saan man kami naroroon, lalo na sa aming tahanan. Kung gaano kami katapat tumawag sa iyo dito sa simbahan, ganun din kami sa mga desisyon namin at ginagawa sa buhay. Sapagkat wala kaming ibang hangad. Alam niyo po yun, mahal na Senyor. Wala kaming ibang hangad, kundi maging tunay mong mga alagad at deboto sa salita at sa gawa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.